Uy, ay grabe. Tila isang buto ng santol ang nakuha sa loob ng katawan ng lalaking ito. Ang OA naman ng bato. Ang malabuto na ito, nagdulot daw ng matinding sakit ng tiyan at malaking perwisyo. Talagang masakit talaga siya. Lalo na pag yung hindi ka makatulog, yung tipong sa kama, talagang iikot-ikot ka pa. Ay grabe. Ano kaya ito? Isa ang ata-ata sa mga pagkaing popular na inihahain ng mga Ilocano. Kaya naman, ang 29 anyos na si Adrian Estoesla na tubong La Union, hindi raw nakakatanggi kapag ito na ang nakahain. Pero ang pagkain daw na ito ang posibleng dahilan ng kanyang pamimilipit. Kami, mga Ilocano, mahilig kami sa ata-ata, raw meats na kung tawagin, kinakain namin yun. So, feeling ko ito yung mga nakaka-affect talaga. Bukod pa rito, mahilig din daw talaga si Adrian sa iba pang mga mamantika at matatabang pagkain. Sawang kumain kung talagang kailangan kong ubusin lahat, uubusin ko lahat eh. Pati na rin sa alak. Siyempre, kalakasan ko ng uminom, iinom ako, talagang pasaway ako eh. Noong 2019, nagsimulang makaranas si Adrian ng pagsusuka at pananakit ng tiyan. Minabuti niyang magpakonsulta kaagad sa doktor sa pangambang baka mayroon siyang gastroenteritis o impeksyon sa digestive system. Para makasiguro, minabuti ng mga doktor na isailalim si Adrian sa ultrasound. May nakita silang gallstones na maliliit, as in maliit pa lang naman. Dahil sa mga maliliit na bato na nakita kay Adrian, inabisuhan agad siya ng mga doktor na sumailalim sa gallbladder removal surgery. Pero si Adrian, tumangging sumailalim sa operasyon. Siyempre, ang pagpapa-opera is mahal naman. So, sabi ko sa doktor, baka madaan pa sa exercise, sa healthy diet, tapos yun nga, maiwasan ko yung mga bawal. So, pinagpaliban mo muna yung operasyon. At dito na sinimulan ni Adrian ang kanyang regular exercise. Doble ingat na rin siya sa pagkain. Mawala nga kaya ang mga maliliit na bato sa kanyang abdo? Ang gallbladder o abdo ay nasa ilalim ng ating atay o liver at dito pumupunta yung ginagawa ng atay na tinatawag nating bile. Ang bile naman ay isang liquid o likido na inilalabas ng ating abdo at ito'y tumutulong sa pagtunaw ng ating mga fats, lipids, and fatty acids. Nabubuo rin ng gallstones kapag namuo naman yung tinatawag nating cholesterol, pigments, at mineral. Dahil sa healthy lifestyle ni Adrian, ang dating 105 kilos na timbang, makalipas ang 3 taon, naging 85 kilos na lang. Sa mga tao na alam na at given na meron ng gallstone, no, hindi ito basta-basta natatanggal sa healthy exercise at saka sa mga healthy eating habits, no. Although kung ikaw ay mas healthy lifestyle, mas mababa ang chance na lumaki at mag-progress at maging komplikado yung gallstone. Pero nito lang nakaraang Pebrero, makalipas ang 3 taon, si Adrian muling umaruray sa sakit. Talagang hindi ko na talaga matolerate yung sakit niya, as in sobrang sakit na. Dahil sa healthy lifestyle ni Adrian, ang dating 105 kilos na timbang, makalipas ang 3 taon, naging 85 kilos na lang. Sa mga tao na alam na at given na meron ng gallstone, no, hindi ito basta-basta natatanggal sa healthy exercise at saka sa mga healthy eating habits, no. Although kung ikaw ay mas healthy lifestyle, mas mababa ang chance na lumaki at mag-progress at maging komplikado yung gallstone. Pero nito lang nakaraang Pebrero, makalipas ang 3 taon, si Adrian muling umaruray sa sakit. Talagang hindi ko na talaga matolerate yung sakit niya, as in sobrang sakit na. Pero yun nga, that time kasi buntis yung asawa ko. So talagang gusto ko na yung magagastos para sa akin, para na lang din sa pamilya ko, sa panganganak ng misis ko. So talagang pinagpapaliban ko pa. Tapos yun nga, dahil nga may pamilya ako, may mga anak ako. So talagang kailangan kong patanggal para hindi lumala, para sa less complication.
Siyempre mamaya lumala, kumalat sa katawan ko. So mas grabe. At nang ibalik si Adrian sa ospital, dito na niya napagdesisyon ng sumailalim sa operasyon. Yun. Ay, grabe. Dahil ang dating maliit na lamang na bato sa kanyang abdo, naging halos sing laki na ng buto ng santol. Ang OA naman ng bato. Nakita ko, grabe, sobrang laki pala. Sobrang na-relief ako. At least wala na. Hindi nasasakit yung tiyan ko or malilesin na siguro yung pagsakit ng tiyan ko. Ang nakuhang bato sa kanyang abdo may aktwal na sukat na 26 millimeters. Ito nga po pala yung mga tahing natanggap ko sa procedure na ginawa sa akin. So bali 4 lang siya. Makikita nyo maliit lang siya na butas kasi nga yung procedure na ginawa sa akin is laparoscopic cholecystectomy. So ito nga po yun. Yung procedure na ginawa, 4 lang na butas. Dito na nilabas yung bato. Pero papaanong nangyari na ang mga maliliit na gallstones ay lumaki na halos sing laki ng buto ng santol? Ang pamumuo at paglaki ng gallstone ay multifactorial. Merong factor ang kinakain ng tao, lalo na kung fatty, mataas sa kolesterol ang ating kinakain. Pero malaking factor din ang genetics at saka ang hormones ng isang tao. Ang laki kasi ng gallstone, mas malaki ang gallstone, mas malaki ang chance ang magkaroon ka ng simptomas tulad ng pananakit ng tiyan, dito sa may kanan, madaling mabusog, at mas malaki rin ang chance magkaroon ng komplikasyon. Wala sa laki ng gallstone kung kailangang operahan, pero mas nakadepende ito sa simptomas ng pasyente. Ngayong tuluyan ng natanggal ang abdo ni Adrian, nagdulot daw ito ng malaking pagbabago sa kanyang digestion. Pagkakain ako, kahit breakfast, lunch, dinner, after that, diretso CR talaga ako. Talagang magna-number 2 talaga ako. Sobrang mabilis yung digestion niya, lalabas agad eh. Tapos kakaiba, basta dapat malapit ka sa CR. Ang paliwanag ni Doc, Pag tinanggal yung buong gallbladder, ang gallbladder kasi ito yung nagko-concentrate ng bile, abdo, na tumutulong sa pagtunaw ng taba. Ngayon, kapag wala na yung gallbladder, kapag kumain tayo, lalo na kapag mga fatty foods, nahihirapan ang katawan natin na tumunaw ng taba. At kapag hindi natunaw ang taba ng mabuti, hindi ito na-absorb ng katawan at madali itong ilabas ng katawan natin. ang nangyaring ito kay Adrian, nagbigay daw sa kanya ng malaking aral. Sabi nila sa mga tulad ko na nagkaroon ng gallstone, pwede ko nang kainin lahat ng pwede kong kainin. Pero syempre, from my side, sa sarili ko, syempre, kailangan kong bawasan yun. Pero paalala ng eksperto, Para sa mga wala ng gallbladder, kailangan nilang iwasan ang mga matataba at mga oily na pagkain dahil ito ay hindi na kayang tunawin ng mabuti ng kanilang katawan. And of course, syempre, mas maganda ay may kasama itong exercise, lalo na para dun sa mga overweight at obese na merong gallstone. malaking tulong ang pagbabagong ginawa ni Adrian para sa kanyang kalusugan. Pero laging tandaan, prevention is always better than cure. Kaya ang payo ni Doc para makaiwas sa pagkakaroon ng gallstone, Mahirap iwasan na magkaroon ng gallstone kung ikaw ay gallstone former talaga. Ngunit for the general population, mas madaling makaiwas sa pagkakaroon ng gallstone kung iiwas tayo sa mga matatabang pagkain at saka pananatilihin nating mababa ang ating kolesterol. Kung tayo ay nagpapacheck up sa ating mga doktor at nakikitang mataas ang kolesterol, iinom ng mga gamot na pampababa ng kolesterol. kailangan nating maging wais at iwasan ang pagkain ng labis-labis para sa sakit, hindi tayo magtiis. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.